Hi guys! Welcome to my another vlog and magandang tanghali sa ating lahat. Ngayon nga pala ay nandito kami sa kantin ng San Miguel. Katatapos lang namin kumain kaya nagpahinga muna kami dito para magpalamig. Kasi nga napakainit. Maya-maya, may lumapit sa aming matanda o tawagin na lang natin siya bilang si Lolo. Kinausap siya ni Papa at mukhang pagod na pagod at nanginginig din siya. Kaya binigyan siya ng tubig. Ayaw niya pa nga itong tanggapin dahil sabi niya wala daw siyang pambayad pero sabi namin na libre lang ang tubig na yun kaya kanya nang ininom. Halatang pagod na pagod siya kaya pinaupo muna siya ni Papa. At nang nakaupo na siya ay tinanong siya ni Papa kung anong nangyari. Kaya niya kinwento sa amin. Ang sabi niya galing daw siyang Tarlac ay nasa San Miguel kami. Pupuntahan niya daw sana ang kanyang mga anak kasi daw may emergency. At may huminto daw na van. Tinanong daw ng driver na van kung saan siya papunta at sinabi niya na papunta siya sa Kawayang, Bulacan. At sinabi ng driver ng van sa kanya na ihatid siya ron. Kaya siya ay sumakay para makauwi na ng mas maaga at mas mabilis. Pero nung pala ay siya ay nanakawan lang. Madaling araw nang ibinaba siya sa walang katao-tao na lugar. Hanggang sa kinuha na ang kanyang 29,000 pesos na pera, cellphone, pati ang kanyang cellphone. Mga alas niya ay kinuha rin. Pati ang kanyang 10 kilong bangus na isda ay hindi rin pinalagpas. Ang tinira lang sa kanya ay ang kanyang isang payong at ang dalawa niyang bag na may laman ng mga damit. At sinabi niya na hindi pa daw siya kumakain simula nang umalis siya sa bahay nila kasi daw kahit daw hindi na daw siya kumain basta lang daw makarating siya sa kanyang mga anak ay okay na. Kaya sinabi ni Papa, napapakainis siya pero tumatanggi siya at sabi niya wala daw siyang pambayad pero sabi ni Papa na siya na ang magbabayad. Kaya nagpasalamat talaga siya. At pakinggan niyo yung boses niya habang kinakausap siya. Nangingiyak-ngiyak na talaga siya habang kinukwento ang mga nangyari sa kanya. Awang-awa talaga si Papa kaya maya-maya pina-orderan niya na ng pagkain at kumain na nga si Lolo. Sinabi ni Papa pagkatapos kumain ni Lolo ay ipapara ng bus at bibigyan ng pamasahe. Kaya matapos kumain ni Lolo ay tinupad ni Papa ang kanya sinabi na bibigyan siya ng pamasahe at ipapara ng bus. Kaya binigyan ni Papa ng 300. Sabi ni Papa ayos lang daw yun kasi nakatulong naman at maya-maya may dumating ng bus kaya agad-agad nang kinuha ni Lolo ang kanyang mga gamit at nagpasalamat kay Papa. At sinabi ni Papa na kung saan siya pupunta ay sana makarating siya ng lugar. At yun lang guys, bye bye, thank you for watching. Sana follow niyo ako. Mwah!